Ang diniscuss natin last time ay spin. Okay. Spin angular momentum. Okay. Tinignan natin kung paano natin gamitin yung spin angular momentum para alamin ang probability ng isang particle ay nasa isang particular na spin state. Okay. And aside from that, nag-construct din tayo ng eigenspinners, okay, para corresponding dun sa Dirac matrix ng y component ng spin angular momentum. Dami, no? Now, ano ang narinig niyo siguro last time ginagamit natin yung term o siguro nabasa niyo habang nag-aaral kayo, yung term na eigenspinner. Ano bang ibig sabihin ng eigenspinner? So basically, ang eigenspinner ay yung eigenvalues ng components ng spin angular momentum. So you have three components, Sx, Sy, Sz, and yung eigenspinner ng Sy ay dinerive natin before. Nalala niyo ba? So eigenspinners of Sz, okay, and then eigenspinners of Sy. Nalala niyo ba yung sa Sy? Last time? Ano yung eigenvalues tsaka eigenfunction? So, ang ginamit natin na term is chi plus and then y. Hindi pala y. X pala. Sx ang dinerive natin. Sx. X. Okay. Nalala niyo ba kung anong eigenspinner nito? Kung titignan niyo sa notes. Ha? 1 over square root of 2, 1 over square root of 2. 1 over square root of 2, 1, 1. Okay? And then yung para sa spin down, okay, yung eigenspinner niya ay nagko-correspond sa 1 over square root of 2, negative 1 over square root of 2, or 1 over square root of 2, 1, negative 1. Okay. At yung corresponding na eigenvalue para sa spin up ay h bar over 2 and sa spin down ay negative h bar over 2. Para sa, nalala niyo rin ba kung paano ito derive? Anong method yung ginawa natin? Yung ginawa natin last time? So we started with the Dirac matrix for Sy, di ba? And from there, kinuha natin yung eigenspinners ng Sy. Nalala niyo ba kung paano yung dinerive? Actually, it's a yes or no question. No, hindi niyo naalala. Okay. Dun sa mga iba, nalala niyo ba o hindi? So you start with the Dirac matrix for the y component of the angular momentum. Tapos, anong method yung gagamitin? Diagonalization. Okay. So diagonalization involves subtracting yung matrix na i-diagonalize ninyo, okay, to an identity matrix multiplied by lambda. Tapos kukunin niyo yung determinant nun. At isa-set niyo yung determinant to 0 para makuha yung values ng lambda. So ang nakuha natin nung last time is plus or minus h bar over 2. Tapos to get yung tawag dito, eigenspinner ng Sx, so yung spin up, ginamit natin yung eigenvalue na plus h bar over 2. Okay, binalik natin siya dun sa tawag dito, sa Dirac matrix for S sub y. Okay.
para makuha yung eigenspinors. So yan yung madiderive natin na eigenspinors. Okay. Check ko lang kung hindi na naman siya nagre-record. Hindi na naman siya. Start, then record. Okay. Now, ano ang eigenspinors ng SZ? Actually, sinabi na natin na ang eigenspinors ng XZI chi plus equals sa 1, 0 and chi minus equals sa 0. Okay, which is basically yung spin up tsaka spin down na states. And yung corresponding na eigenvalues niyan okay, ay ganun din, plus or minus plus h bar over 2 and negative h bar over h bar over 2. Okay, so paano nakuha yung eigenspinors na yan? Okay, kasi kung babasahin sa textbook, parang sinabi lang na yan yung eigenspinors ng SZ, right? So, paano kukunin yung eigenspinors na yan? Again, magda-diagonalize. So, we start with the Dirac matrix for SZ, h bar over 2, 1, 0, 0, negative 1. Tapos yan yung i-diagonalize ninyo. So, to diagonalize, kukunin nyo yung h bar over 2, 0, 0, negative h bar over 2, minus lambda, and then yung identity matrix. Okay, tapos kunin niyo yung determinant. Okay, from there, ang makukuha nyo is h bar over 2 minus lambda, tapos 0, and then 0, tapos negative h bar over 2 minus lambda, then yung determinant. So this will give us h bar over 2 minus lambda times h bar over 2 plus lambda, and then may negative sign ka sa labas, equal to 0. So dalawa yung possible values. So lambda plus equals h bar over 2, and then yung lambda minus equals negative h bar over 2. Okay, to get the eigenspinor or the eigenvalues of SZ, okay, gagawin natin ay first we apply lambda plus dun sa SZ. So we have SZ, okay, equals sa, so ito, h bar over 2, 0, 0, negative h bar over 2, minus, so lambda na to, no? H bar over 2, 0, and then 0, and then h bar over 2. Okay, and then, syempre, multiply natin yan by AB. Okay, and yung task dito is to get A, B, so basically yan yung eigenvalues. Okay, so what we'll end up with is h bar over 2 minus h bar over 2, 0, 0, and then negative h bar over 2 plus h bar over 2. Okay. Tapos multiplied by A. So equal yan sa 0. Equal to 0. Okay, so 0, 0, 0, and then negative h bar. A is equal to 0. So, the only way na tawag dito, magiging true yung equation yan is for b equal to 0. Diba? And a can be any number. But remember na dapat
yung tawag dito, yung elements, yung eigenvalues na yan ay unitary. In other words, pag kinuha mo yung a squared plus b squared, dapat equal yan sa 1. So, even though a can be any value, ang magandang iset na value for a is 1 para maging ano siya, para normalized yung ano niyo, yung eigenscalar. Okay. So for lambda plus dito. Isa? Saan banda pa? Dito? Ito? So alin dyan banda? Positive. Oh, kasi ito yung ginamit natin. Di ba? Bali, ito, ni-replace natin yung lambda na yun. Oh, so, sige. Siguro nag-ano ko lang step. So basically, ganito yan. SZ, di ba yan yung SZ nyo? AB, SZ operating on the wave function ay equal dun sa eigenvalue niya times yung wave function. Okay? Okay? So siyempre, pag nilipat ko yan, maging SZ minus, hindi naman ako pwede mag-subtract ng H bar over 2 lang sa isang 2x2 matrix. So kailangan lagyan ko siya ng unity matrix. Okay? Identity. Identity. Di ba unity yun? Identity. Sige na nga. Malina ako. So, yan, ganyan siya. Ganyan siya. Okay? So, ano pa rin siya. Okay. So, okay na? So, for the eigenvalue na h bar over 2, yung corresponding na eigenfunction ay 1, 0. Okay? Which is basically ito. Okay? And for the other eigenvalue, okay, so again, magsimula tayo sa SZ minus h bar over 2 and then 1, 0, 0, 1. So hindi na ito minus h bar over 2, no, kundi minus negative h bar over 2. Tapos multiplied by AB, dapat equal yan to 0. Ang SZ is h bar over 2, 0, 0, h bar over 2 plus h bar over 2, 0, 0, h bar over 2, and then multiplied by AB. Okay, so this will give us h bar 0, negative pala ito. And then 0, 0. And then A. And the only way for this to be true is dapat yung A ay equal to 0. So B can have any value. Pero again, dapat yung eigenfunction na yan, or eigenspinner na yan ay normalized. So dapat A squared plus B squared is equal to 0. So dapat B is equal to 1. So for lambda minus equal to negative h bar over 2, na eigenvalue, yung eigenspinner na corresponding na eigenspinner is 0, 0, 1. So which is yung nakasulat dito. Which are basically yung spin up at spin down matrices ng SZ. Okay, so bahala na kayo mag-compute nung sa SY Malay nyo, baka lumabas sa exam. Ay, iniisip ko lang yun Lumabas? Lumabas sa bibig ko? Okay. Now, last meeting, may sinusolve tayong problem. Ang problem na binigay sa atin ay, ang problem na diniscuss natin is, suppose we have a spin 1/2 particle. Okay, so spin 1/2 particle in the chi state, okay, equals 1 over square root of 6, 1 plus I, and then 2. Okay, so if we measure, ang tanong is if you measure SZ,
Okay, the probability, ano yung probability na makakuha kayo ng eigenvalue na plus h bar over 2 at yung probability na makakuha kayo ng eigenvalue na negative h bar over 2. Okay, so ano yung sagot mo sa tanong? So actually, sinolve naman natin yung last time. Okay, pero magpapakita ko ng alternate solution. Okay. Okay, so ang gagawin natin is i-apply natin yung eigenspinors ng SZ one by one dun sa wave function nito. Sa wave function nito na chi. Okay, so ibig ko sabihin, we'll start with chi, yung eigenspinor ng SZ na chi plus. Okay? Ket or bra chi plus, ket chi. Okay. Equal yan sa. And remember na yung chi plus is 1, 0. Okay? So, and in Dirac notation, yan, ganyan siya sinusulat. Diba? And pag ginawa nyo na siyang bra notation, yung magiging row matrix na siya. Diba? So, 1, 0. Okay, so magiging 1, and syempre isi-square natin ito. So magiging 1, 0, and then 1 plus I over, 1 plus I and 2. Okay, and tapos may 1 over square root of 6, pero isi-square kasi natin yan, di ba? So magiging 1, may 1/6 ka sa labas. Okay, so multiply muna natin yung row matrix sa column matrix. Anong lalabas sa sagot dyan? So 1/6 multiplied by, anong sagot dyan? 1 plus I plus 0. 2 times 0, right? Okay. And then square. Now, yung absolute value squared na yan, hindi yan hindi yan basta-basta multiplication. Remember, it's it's a complex conjugate times yung ano. So ibig ko sabihin 1 over 6 times 1 minus I, then 1 plus I. So ang magiging sagot dito is 1 squared plus 1 squared, 2. So 2 over 6 or 1/3. Okay, so yung probability na makakita kayo ng eigenvalue na plus h bar over 2 is 1/3. And we obtained that by applying yung eigenspinor corresponding to the plus h bar over 2 dun sa given na wave function. Now, to get yung eigenvalue, yung tawag dito, yung probability na maka-measure kayo ng negative h bar over 2, i-apply natin ngayon yung eigenspinor corresponding to the negative h bar over 2 na eigenvalue. Okay. Ganyan yung pag-apply natin. And then, tawag dito, then square natin. Okay, so ang chi minus, if you recall, is 0, 1. So ang ket chi minus is 0, 1. So ang bra ng chi minus is row ng 0, 1. So ganun din, 1 over 6, 0, 1, and then 1 plus I, 2, and then square. So dito naman, ang lalabas dito is 1 over 6, 2 squared, or 4 over 6, or 2/3. So yung probability na makakita kayo ng spin down state is 2/3.
Okay? Diba, ang dali lang ng quantum physics. Tsaka ang paggamit ng Dirac notation. Medyo convenient, di ba? As long as naintindihan niyo yung nangyayari. Well, ganoon naman sa lahat ng bagay. Convenient naman talaga siya basta naintindihan niyo. Okay. Now, ang second question actually doon ay tignan sa book. If you measure Sx, ano yung probability na makakuha kayo ng spin up na may eigenvalue na plus h bar over 2 at saka spin down na may eigenvalue na negative h bar over 2. Okay, so Sx na to. So ibig sabihin, ang gagamitin natin na tawag dito, spinners dito, ay nagko-correspond dun sa Sx. Anong eigenspinners ng Sx kung nalala niyo? Nakasabi lang natin kanina. So chi plus, and then lalagyan ko ng superscript na x. 1 over square root of 2, 1, 1. Okay, and then chi minus superscript x, ket niyan is 1 over square root of 2, 1, negative 1. Okay. So ganun din. Ano yung probability na makakuha ka ng plus h bar over 2? So, chi plus x, chi. So, may 1/6 doon, di ba? Doon sa given. Tapos may 1 over square root of 2 ka pa dito. So, 1/2 times 1/6. Tapos, 1, 1, and then, ano yung chi? 1 plus I plus 2. Then, square. So, 1 over 12. Tapos, 1 plus I plus 2 squared, or 1 over 12, 3 plus I squared. And remember, na yan ay equal sa 1 over 12, 3 minus I, 3 plus I. So 1 over 12. So 3 squared plus 1 squared is 10. So 10 over 12 is 5 over 6. So ang probability na makakuha ka ng spin-up state is, if you measure Sx, is plus, tawag dito, 5 over 6. And yung probability na makakuha kayo ng spin down, if you're measuring Sx, ay makukuha natin from this. So again, 1/2 times 1/6, and then 1, negative 1, 1 plus I, 2 squared. So ang ibibigay sa atin ito is 1 over 12, tapos 1 plus I minus 2 squared. Okay, 1 minus 2 is negative 1, so I minus 1. So 1 over 12, I squared, I minus 1, or negative I minus 1, tapos I minus 1. Okay, so equal to sa 1 squared plus 1 squared, 2. Tama? Or 1 over 6. Okay, at kung titignan ninyo, 5, 6 plus 1 over 6 ay equal sa 1. So yun yung paraan nyo para i-check kung tama yung ginagawa ninyo kasi dapat yung total probability ay equal sa 1. Okay. Okay, dun sa mga nakakuha nung sagot na yun sa quiz kanina, good for you. Talaga. Naniniwala sa akin. Bakit pa ako nagtuturo kung naniniwala sa akin? Mag-exam na lang kayo? Magbibigay talaga ako ng quiz next time. Tignan natin. Okay. Yes. Sure.
Yes. Kasi nga, parang walang direct orientation na parang talagang naka-speed up ng isang particle. Yes. Tapos, speed down ng Right. parang nakakita. Yes. Alam ko yung dilemma mo. Gusto mo kasi i-visualize kung ano yung nangyayari sa spin. Okay? Magiging klaro yan mamaya konti. Okay? Pag diniscuss natin yung Stern-Gerlach experiment. Stern, yes. Yung pag-meron pa nito, this is so far from hydrogen. Hindi nagmamatter. Pwede na po. Yes, as long as tawag dito, meron kang isang electron na natitira sa outermost shell. Kasi pag dalawa yung electrons mo, mahirap eh. Mag-a-addition kayo ng spin angular momentum. Napag-aaralan din natin. Okay? So, dun sa binanggit ko na Stern-Gerlach experiment, nung tawag dito, nung inaaral namin yun, ang tawag namin, kasi ang spelling ng Gerlach is G-E-R-L-A-C-H. Kasi German yun eh. Pero nung time namin, pinagkakatuan namin Stern-Gerlach experiment. Anyway, wala lang. Dun sa experiment na yon, ang mini-measure dun is yung SZ, yung Z component ng angular momentum. Now, classically, tawag dito, yung angular momentum can have infinite values. Okay, classically. So, pag pinadaan mo yung isang tawag dito electron through a magnetic field, discuss ko lahat yan mamaya, dapat mamimili siya, dapat kahit anong orientation pwede. So, ang lalabas dun sa screen is magkakaroon ka ng parang distribution na similar sa Gaussian. Okay, may peak dun sa gitna, tapos ang tawag dito, then nag-fade off dun sa tip. Kasi nga kahit anong spins pwede. Pero sa quantum physics, dahil dalawa lang yung possible states, okay, ang mangyayari is magkakaroon ka sa screen, magkakaroon ng split. So may ganon na tawag dito na shape, then may ganon na shape dun sa diba? Mamaya ko na lang papakita. Actually, ang gusto ko talagang sabihin doon is, paano ba kayo nakakuha ng isang electron? Well, you can get that from atoms na ang outermost shell niya ay isang electron lang. Kasi lahat ng mga electrons na nasa loob ay tawag dito, cancel or sort of neutralized by yung protons dun sa loob. So kung ano man yung spin na nasa nucleus is neutralized, okay, by yung spin ng mga ibang electrons. Except for that one electron na natitira sa labas, sa outermost shell. Like yung silver. Sa silver, yung kaisang-isang electron ay dun sa 5s. Okay, so 5s1 siya. The rest, na siya, neutral siya. So yung silver, dun sa experiment, dun sa Stern-Gerlach experiment, silver atoms yung ginamit nila to show yung pag-split sa spin up at saka sa spin down. And nakita nila na yung probability nga, okay, is 1/2. 50% sa taas and then 50% sa baba. Okay. So anong nangyayari dun? Kasi maraming silver atoms yun di ba? So may mga ibang silver atoms na plus h/2, then may ibang silver atoms na negative h/2. Okay. And then, tawag dito, essentially magiging 50-50 yung distribution. If you throw enough silver atoms. Parang lang ba? Toss coin. Okay, the more times na mag-throw ka ng coin, mas madali niyo makikita yung 50-50 na probability. Okay, so yun din yung ibig sabihin ng mga dito, 5/6. Pagdating naman sa SX, 5/6 yung probability na makakita ka ng X component, ng spin up, and then 5/6 naman yung 1/6 naman yung probability na makakuha ka ng spin. Nasagot ko ba yung tanong mo? Okay. So, okay. Okay, ngayon, sagutan natin yung 4.28. So, tingnan niyo sa book, 4.28. So, sa 4.28, an electron is in the spin state
chi equals A 3I 4. Okay, so hindi siya normalized kasi hindi natin alam kung anong value ng A. So determine the normalization constant, yun yung unang-unang gagawin. Find the expectation values of Sx, Sy, and Sz. The uncertainties, sigma sub Sx, sigma sub Sy, and sigma sub Sz. And confirm that your results are consistent with all three uncertainty principles. Okay, so dun muna tayo sa normalization constant. So ano ba ang, paano ba natin i-normalize to? Anong gagawin natin? So letter A, find the normalization constant. Okay. There are isang tao na lang yung natatawa sa jokes ko. Paano kukunin ang normalization constant? Paano ba kayo nag-normalize? Ano equation ang gagamitin? Yes. Pero yun yung beauty ng Dirac notation dito eh. Hindi na natin kailangan mag-integrate eh. Okay. Okay. Yes. So actually, pwede ng chi dagger. Chi. Pag sinabing dagger, it's the complex conjugate and yung transpose. Okay, dalawa parati yan ha. Complex conjugate and transpose. Hindi nagmamatter kung anong nauna. So we have A squared and then 3I4. Okay, so kinuha natin yung transpose. And then 3I4. So A squared. Okay, tapos 3I squared. Anong 3I squared? 3I quantity squared. So 9 times negative 1. Diba? Plus 16. Tama ba? Ay, sorry. May mali dito. Anong mali? Sige. Anong mali? Yes. Kasi nga, kakasabi ko lang eh. Ako lang nga nagsabi, di ba? Ako pa yung nagkamali. Transpose and complex conjugate. So dapat ito ay negative 3i. Okay? So dyan magiging 9 na yung sagot. 9 plus 16. Or a squared is equal to 25 a squared siya. At dapat yan ay equal sa 1. Which means na ang a ay equal sa 1 over 5. Thereof. Okay. Then letter B. Sa letter B, ang pinapahanap ay expectation values. Ano ang equation for the expectation values? So expectation value ng Sx muna. Kai. Remember na yung first is dagger. So, chi dagger Sx chi. Okay? Kung gusto niyo gumamit ng ket notation, okay lang din yun. Brian, ket notation. Okay. So, ano ang chi dagger? So alam na natin ang A is 1/5, right? So meron tayong
over 25. So 1 over 25. Alam niyo kung saan galing yung 1 over 25? Kasi may 1/5 ako dito, tapos may 1/5 din ako dito. Right? Right? Okay, kaya 1 over 25. Okay, tapos ito ay 3i, ano yun? 3i4. Okay, anong SX? Okay, so may h bar over 2, 3i, negative 3i, tama, 4, and then, anong SX? Tignan niyo yung notes nyo. Dirac, ano yan? Dirac note. 0, 1, 1, 0. Tapos, 3i, 4. Okay, so h bar over 50, tapos negative 3i4. Okay, so anong product nito? First is 4, and then 3i. Tama? And then, negative 12i plus 12i. So, expectation value along the x, expectation value ng tawag dito ng x component na angular momentum is 0. Okay, what about yung expectation value ng SY? 1 over 25, so h bar over 2, tapos negative 3i4, ano ang SY? 0 negative I, 0, 3i4. So h bar over 50, negative 3i4, tapos negative 4i, tapos negative 3. Tama ba? Tama, no? Okay, so h bar over 50 is 12i squared, negative 12i squared, so negative 12. Positive yung? Positive yung 4i? Saan? Dito? Positive yung 3, hindi. So 0, 3i. Negative 4i. Zero times 3i plus negative I times 4. And then 3i times I, tama no? Plus 0 times 4. Okay na? Ay, dapat di ko na binura para kasama na sa... Yeah. Okay, so saan na tayo? So negative 3i times negative 4i is positive 12, pero may I squared ka, so negative 12. Then minus 12. So equal to sa negative 24 over 50 h bar, or negative 12 over 25 h bar. Okay? Then SZ. Anong SZ? So again, 1 over 25, h bar over 2,
negative 3i4. Tapos anong SZ? 1, 0, 0, negative. Ay, negative 1. 3i4. So h bar over 50. Negative 3i4. 3i negative 4. So h bar over 50. Negative 9. So 9 na. 9 siya, di ba? Minus 16. So 9 minus 16 ay 7. So negative 7 over 50 h bar. Okay. So, letter A and letter B. Now, ang letter C, anong terms letter C? Uncertainty. Okay, so anong equation for the uncertainty? So, halimbawa, uncertainty along the X. Uncertainty ng SX. Alala niyo yung equation? Expectation value ng SX squared minus expectation value ng SX quantity squared. Okay. Alam na natin yung expectation value ng SX. Pero hindi natin alam yung expectation value ng SX squared. So, resolve natin yun. Okay. So, ang expectation value ng SX squared ay siyempre may 1 over 25. Ngayon, SX squared to. So, ibig sabihin, dalawang beses kayo mag-multiply ng SX. So, ibig sabihin, dalawang H bar squared, H bar over 2 yun. So, H bar over 4. Negative 3i4. Nalala niyo yung SX? 0, 1, 1, 0. And then 0, 1, 1, 0. And then 3i4. So H bar squared over 100. Okay, alam na natin to, no? 4, 3i. Okay, tapos ito ay 3i. Tapos H bar squared over 100. 9 plus 16 or H bar squared over 4. Tignan nyo itong matrix na ito. Every time you apply it on a column matrix, ang ginagawa niya is binabaliktad niya. Nung in-apply niyo na siya dito, binaliktad niya ulit. Sa quantum computing, mayroong tawag dyan sa matrix na yun. Ha? Hindi identity. Ang identity is ibabalik niya yung, yung, yung same eh. Hindi reciprocal. Actually, nakalimutan ko nilala mo ba? Hadamard o yung gate? X-NAT, tama, X-NAT. O nga naman. X-NAT siya. X-NAT. Ah? Hindi iba yung unitary. Okay. Then i-compute muna natin yung expectation value ngayon ng so ilan na to? H bar squared over 4 minus 0.
So, ibig sabihin ito ay ang sigma sub Sx is h bar over h bar over. Squared kasi siya. Okay. Okay na? Naintindihan nyo? So, kasi ang tinatanong na naman is yung uncertainty. And yung sa letter C kasi, itatanong kung na-obey niya yung uncertainty principle. Tawag dito. Then for that, kailangan na natin yung sigma sub Sx, hindi yung squared. Now, for sigma sub Sy squared, so again, it's Sy squared, expectation value ng Sy squared minus expectation value ng Sy quantity squared. Ang hindi natin alam is expectation value ng Sy squared. So ito ay 1 over 25 h bar squared over 4 negative 3i 4. Ano na nga to? 0i negative I 0. Tama ba? Tama, no? Okay. Negative I. Okay. So 0, negative I 0, and then 3i 4. Okay. H bar squared over 100. Negative 3i 4. Okay. 0, negative I 0. So, negative 4i. Negative 3. Okay, and then h bar squared over 100, negative 3i, 4, tapos 3i, okay, so h bar squared over 100, 9 plus 16, again, this is h bar squared over 4. So, ang sigma Sy squared is h bar squared over 4 minus, ano yung Sy? Negative 12 over 25 h bar. So, negative 12 over 25 h bar. And then, square natin yan. So, ilan yan? H bar squared over 4 minus over hirap naman yan. $625 minus 576 divided by 2,500. So, ilan to? 49 over 2,500. Okay, 49 over 2,500 h bar squared. Or yung sigma Sy is 7 over 50 h bar. Ano? This perfect square daw po yung Galing, no? Kinikita nyo na yung exam, no? Daming calculations. Pero medyo routine eh. Diba? Sigma sub Sz squared ay Sz squared minus Sz quantity squared. Expectation value ng Sz squared. So expectation value ng Sz squared ay h bar 1 over 25 plus h bar squared over 4
negative 3i4. Ano nga SZ? 1, 0, 0, negative 1. 1, 0, 0, negative 1. 3i4. H bar squared over 100. Negative 3i4. 1, 0, 0, negative 1. 3i negative 4. Ah, 3i4 over 4. Ano? Yes, pare-parehas lang h bar over 4. So, sigma sz squared I h bar squared over 4 minus, ano yung sz? Negative 7 over 50. Squared. So, h bar squared over 4 minus 49 over 2,500. That's for 10,000. All over 10,000 siya. 49 minus 625 minus 49 over 2,500 h bar squared. Over. We. Or 24 over 50 h bar. Or 12 over 25 h bar. Okay. Now, ano yung letter D? Okay, so actually, since ano yan, SX, XY, tsaka SZ. So ipapermit niyo yan. So sigma sa, ibig sabihin is sigma SX, sigma SY. Diba? Check niyo kung ano yan. Ano bang sigma SX? Hindi. Times 7 over. So equal to sa 7 over h bar squared. Nasa-satisfy ba niya yung ano? Uncertainty principle? Ano ba sinasabi? Dapat minimum value is oo nga, ano yung certain value na yun? H bar over okay, then sigma SY, sigma SZ. So 7 over 50 h bar times ano yun? 12 over or 24 over 50 h bar. So ito ngayon ay 7 times 24 over 2,500. 168 over 2,500 h bar squared. And then sigma SZ, sigma SX. So 12 over 25 h bar times h bar over 6 over 25 h bar squared.
Medyo nandun lang siya sa uncertainty. Ano bang pinagbasehan niya equation dito? Equation 4.100. Equation 4.100. Tignan natin equation 4.100. Equation 4.100 is sigma Lx sigma Ly must be greater than or equal to h bar over 2 and then expectation value ng Lz. Okay? Pero in this case, ang ginagamit natin is spin angular momentum, hindi orbital angular momentum. Okay? So tignan natin. Ano ba ang dito ang gagamitin natin ay h bar over 2 and then expectation value ng Sz. Ano expectation value ng Sz? So expectation value ng Sz ay negative 7 over 50. Okay, pero absolute value, di ba? Okay, so absolute value ng negative 7 over 50 h bar. So alin ang mas malaki sa dalawa? Squared ba yan? H bar, may h bar over 2 ba? So h bar squared, 7 over 100. Actually, equal sila. Equal sila. Okay? So nandun ka sa ano? Nandun ka mismo sa lower limit. Okay? Dito naman, Sy, Sz, so ibig sabihin, i-compare natin to with h bar over 2, expectation value ng Sx. Ano expectation value ng Sx? Expectation value ng Sx? 0. So obviously, greater siya sa 0. Okay? So nasatisfy niya pa rin. Okay? Ito yung chine-check natin. And then, ito namang huli, Sz, Sx. So ibig sabihin, compare natin siya with expectation value ng Sy. Ano expectation value ng Sy? Okay, negative 12 over 50. Sorry. 15? 50. Oo. 12 over 25. 12 over 25, di ba? 12 over 25. So negative 12 over 50. So h bar squared. So 12 over 50 or 6 over 25. So nandun siya sa minimum na. Nandun siya sa minimum.